Hallelujah, tunay nga po na walang ibang Diyos o bagay po tayong sasambahin maliban sa ating Panginoon. Amen po ba? Walang ibang sasambahin. Patuloy po nating ipalakpak ang ating Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang makahigit, walang ibang makahigit sa'yo, O Diyos. Sa puso ay tanging ikaw ang pupurihin ko. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Kami ay susunod sa tawag mo. Kami ay susunod sa tawag mo, O Diyos. Sa lahat ng dako, sa lahat ng dako, ihahayag. Sama-sama po nating awitin. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw. Let the people sing. Panginoon, walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, walang ibang, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, tanging pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo, walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong
ng iba. Si Jesus, siyang aking Panginoon. Si Jesus, siyang aking Panginoon. Si Jesus, siyang aking Panginoon. Palakpakan po na. Panginoon, ikaw lamang po ang aming pupurihin at sasambahin. Minsan pa nga po nating palakpakan ang ating Panginoon. Ngayon po ay hayaan po natin na i-welcome po natin ang ating bisita ngayon, si Lovely Santiago. Pwede po bang kumayo si Sister? So, ayan po, si Sister Lovely Santiago at you are very much welcome sa Apan District Jesus Builder Church Ministry. Itong natin po ay non-sectarian. Ito ay Bible-based. Kung ano yung sinasabi ng Biblia, yun yung pinag-aaralan natin dito. Kaya makakaasa ka na hindi ka ililigaw doon sa tamang turo at araw ng Panginoon. So, sa oras na ito ay nawa, hindi ito yung una at tuloy. So, nawa ay tuloy-tuloy na tayo ay magkikita at patuloy na magkakasama mag-aaral sa kita ng Diyos at sasabi sa atin. Pagpalain na ang Panginoon sa sayo. Okay? So, ngayon po ay nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na pinamagatang undivided loyalty. Undivided loyalty. So, sinasabi po sa Matthew chapter 6 verse 24, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan, sa mga kayamanan. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Kung mapapansin po natin dito sa isang illustration ay meron pong isang timbangan at sinasabi sa kabila ay ang Diyos at sa kabila naman ay ang tinatawag na mammon. Yan. Hindi po ito yung tinapay na mammon. Yan. Ano ba ang mas matimbang? Ang Diyos o mammon? Pero para maintindihan po natin kung ano po ito, malamang ay kilala natin ang Diyos. Tama po ba? Walang hindi kumikilala sa Diyos dito. Tama po ba? Lahat ay alam nilang may Diyos, pero maliban na lang sa mga ateista na hindi talaga naniniwalang may Diyos. So, tingnan muna po natin, ano po ba ang mammon na sinasabi ng banal na kasulatan at dito po sa ating binasang talata sa King James Version ay ginamit yung salitang mammon. At tingnan po natin yung pakahulugan sa Bibliang pagpapaliwanag, ano po ba ang mammon? Ang mammon ay negatibo ito. Pagka narinig po ang salitang mammon, ito po ay merong connotation na negatibo. Sapagkat ipinapaliwanag niya rito yung lahat ng mga layaw ng laman. Nasa ng laman, katakawan, kasakiman, at lahat ng bagay na walang katapatan sa daigdig na ito para siya ay magkamal. At mapapansin po natin sa panahon ngayon ay
ito'y usong-uso sa panahon natin ngayon. Gusto mong yumaman? Pumunta ka sa saan? Wala na akong sasabihin. Kayo na nakakaalam. So, mammon describe an idol of materialism. So, pag sinabing mammon, it describe about materialism. O yung pagiging materialoso. Yan. Which many trusted as a foundation for their world and philosophy. Ito yung kaisipan nila. Kailangan mayaman ako. Kailangan maganda yung tingin ng tao sa akin. Yun yung mga filosofiya eh. Kailangan sikat ako. Kailangan angat ako. Di ba? Kailangan maganda ang ano sa akin ng mga tao, ang dating sa akin ng mga tao. So, ito yung mga pinaniniwalaan o yung mga nagiging pundasyon ng mga tao sa sanlibutan ito na kung saan ito yung mga filosofiya sa isip nila o sa buhay na kailangan angat ka palagi. At sinasabi ng King James Version, yung ibang mga translation ang ginamit po na pakaulugan sa Griegong salita ng mammon ay money, wealth, or riches. So, pera, kayamanan, or talagang karangyaan. Yan po yung mga sinasabi rito. Ngayon, tingnan po natin, worship of mammon can show up in many ways. It isn't always through a continual lust for more money. Hindi lamang yung magkamal ka ng maraming pera para ito ay masabing mammon. So, worship of mammon, maaring pwedeng sabihin at sinasabi rito kapag ikaw ay naiinggit sa kayamanan ng iba. When we envy others' wealth, tingnan nyo yung katabi nyo, sabihin nyo, naiinggit ka ba sa kayamanan ng iba? Oh, minsan, sasabihin natin, sana all. Di ba? Totoo yan. Pagka nakita mo yung iba, sasabihin mo, sana all. Ito po ay mammon. Pag ikaw ay nagkaroon ng inggit sa iba, tiyak, sinasamba mo o nagkakaroon ka ng tinatawag na pagpili patungkol dun sa mammon. Ano pa? Anxious over potentially unmet needs. Pag sinabing anxious over potentially unmet needs, parang masyado tayong balisa doon sa mga pangangailangan. Mammon po yun. Pag ikaw ay nababalisa, nandyan na si Judith, nandyan na si Billy. Paparating na. Magkasama sila, si Judith tsaka si Billy. Kakatok na yan. Tok, 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 tok. Disobey God's directives about the use of wealth. Sinasabi ng Panginoon, ito ang tamang paggamit ng pera, pero laki sa layaw, Jeprox. Yung tamang direktiba ng Diyos pagdating sa hindi natin pinapansin yung turo ng Diyos. Ano pa yung sinasabi diyan? Na worship of mammon, fail to trust God's love and faithfulness. Pag ikaw ay nagkulang sa pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos at katapatan niya, mammon po yun.
ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Siyempre, nababalisa ka at gagawa ka ng sarili mong pamamaraan. Di ba? Pag gumawa ka ng sarili mong pamamaraan, gagawa ka ng paraan, sarili mong paraan. At hindi mo sinusunod yung kalooban at kagustuhan ng Diyos. Our thinking is out of balance concerning material things. Hindi na balanse. Nakita niyo yung kanina, di ba? God and Mammon. Pagka hindi balanse yung ating pwedeng mas matimbang na yung material na bagay. Sinasabi rito, concerning material things, mas masyado kang nakakiling. Kaya kapag naglakad ka, ganun ka na maglakad kasi masyado ka ng kiling sa material na bagay. Sa sermon ng ating Panginoon ay doon sa Sermon of the Mount, tinuturo ng ating Panginoon yung relationship to material goods. Paano po ba yung tama na paggamit, tamang pagtingin, tamang perspektibo, tamang motibo, tamang karakter pagdating doon sa tinatawag na kayamanan o material na bagay. Alam niyo ba na minsan baligtad yung mga maraming pera, yun yung mga nagsusuot ng kala mo walang pera. Pero yung walang pera, yung wala talagang pera, makikita mo bonggang-bonggang damit. Mapagkakamalan mo nga milyonaryo Kasi talagang gandang tignan ng mga damit Pag tinignan mo, puro signature lahat. Pero tignan mo yung bulsa, walang laman. Walang laman. Baligtad Kung sino yung mga mayayaman, yung mga may pera, sila yung mga nagsusuot ng simpleng damit. Parang may nagsabi sa akin dati, narinig ko lang. Si Lucio Tandao, barong, simpleng barong lang. Hindi siya nagsusuot ng barong na talagang mamahaling barong. Simpleng barong lang. Pag nakita mo si Lucio Tan. Kaya, at meron din akong nakita, dahil nakasama ko sa Davao, kaibigan kong mayaman, na talagang, makita mo simple lang magdamit. Naka-t-shirt lang. Hindi siya nagsusuot ng talagang, makikita mong magarang-magara, magarbo. Kaya dito, ang ating Panginoon, ganito niya itinuturo ang salita ng Panginoon patungkol sa relasyon. Kaya nga dito sa Matthew chapter 6, verse 19 to 24, ay pinapakita ng ating Panginoon dito na, tingnan po natin, simulan po natin sa Matthew chapter 6 sa Tagalog. Meron bang Bible dyan? Verse 19 hanggang 24. Pakita po natin sa Tagalog at babasahin ko siya sa English. Matthew chapter 6, verse 19 to 24. Ano ba ang sinasabi ng ating Panginoon dito? Sabi niya, do not lay up, verse 19, do not lay up for yourself treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. So sinasabi ng ating Panginoon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa sapagkat merong magnanakaw at mga naninirang tanga at kalawang. Ibig sabihin, lahat ng material na bagay dito sa lupa nawawala, nasisira at kayang nakawin. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan. Sa verse 20, but lay up for yourselves treasures in heaven. Sabi niya, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit na walang tanga, walang magnanakaw, walang naninira.
Ibig sabihin, hindi masisira ang kayamanan na iimpukin doon sa langit. Sinasabi niya sa verse 21, kung saan naroroon ang iyong puso o kayamanan, naroon ang iyong puso. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung saan naroon ang kayamanan mo, nandun ang puso mo. Okay? At sinasabi rin, ang mata ang ilaw. Kapag ka malusog ang mata, ibig sabihin, maliwanag ang buhay. Yung buong katawan ay maliliwanagan. Pero kapag ka ang iyong mga mata ay sira o hindi malusog, madilim ang iyong paligid. Sabi nga ni Freddy Aguilar, madilim ang iyong paligid, ating gabing walang hanggan. Kasi kapag ang isang tao, sira ang kanyang pagtingin o pananaw pagdating sa kayamanan, madilim yan. At sinasabi rin ng Biblia na kung saan sa verse 24, at ngayon na nga ay sinasabi ng ating Panginoon, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Pwedeng maging Panginoon mo ang Diyos at pwedeng maging Panginoon mo ang kayamanan. So ito po yung sinasabi niya. Ano ang relasyon mo sa Diyos at ano ang relasyon mo sa kayamanan? Kaya nga tanungin ko po kayo, alam po ba natin ang relasyon natin sa Diyos at yung relasyon natin sa mga material na bagay? So, katulad na sinasabi ko kanina na binanggit ko sa atin kanina na ang mga bagay na material ay pwedeng ito ang siyang bumabagabag sa ating mga kaisipan at puso. At nag-uudyok sa atin na patuloy nating hanapin ito kaysa sa Diyos. Kaya nga, si Apostol Pablo ay nagpakita kung paano ang tamang perspektibo pagdating po sa mga material na bagay. So tingnan po ninyo, yung maka-Diyos na pananaw, yung maka-Diyos na pagtingin. Kaya ang ating Panginoon, tingnan nyo, yung binanggit ko kanina, kapag malusog ang mata, maliliwanagan ang buong katawan. Pero kapag ka hindi malusog ang mata, paano mo tignan ang mga bagay-bagay sa iyong buhay, madhirimlan ang ating buhay. Kaya tignan nyo, si Apostol Pablo ay nagsulat ng maka-Diyos na perspektibo patungkol po sa mammon o sa material na bagay. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, sabi niya, of course, godliness with contentment does bring a great profit. Pag ikaw ay merong maka-Diyos o kakontentuhan sa buhay, marunong kang makontento kung ano yung meron ka, mag-gain ka ng profit. Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo mamaya kung ano po yung mga bagay na pumipinsala sa atin. Okay. Sabi niya rito, nothing to this world we bring, from it take we nothing. Lahat ng bagay dito sa lupa, wala ho tayong pwedeng dalhin sa langit. Amen? Sinasabi ng Biblia, dumating tayo rito sa lupa ng hubad, babalik din tayo sa Kanya ng hubad. Hindi natin madadala yung mga magagarang alahas. Hindi natin madadala yung ating mga lahat ng kayamanan na inipon natin. Hindi natin madadala ang lahat ng material na bagay na pinagpagalan natin ng mahabang buhay. Kaya, mas mainam kung ikaw ay maraming pera ngayon, pamigay mo. Parang nung sinabi ng Panginoon dun sa isang mayamang binata,
Mayaman siya, napakayaman niya. Sabi niya, Panginoon, paano po ba ako makakarating sa langit? Sabi niya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Christ, kasi alam niya kung ano yung kaisipan nito eh. Sinubok niya. Sabi niya, nasunod mo na ba ang 10 utos? Sabi niya. Nagmamalaki siyang sinabi, opo, nasunod ko na po ang 10 utos. Sabi niya. Nung marinig ni Christ, sabi niya, sige, kung nasunod mo na ang 10 utos, dahil alam ni Kristo, mayaman siya. Sabi niya, ibenta mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga mahihirap. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo ba na itong mayamang ito, na sinasabi niyang nasunod niya ang 10 utos, pagdating doon sa kanyang kayamanan, nung sinabi ni Christ, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamigay sa mga mahihirap. Malungkot siya. Naging sad yung face niya. Kasi napakayaman niya. Tumalikod siya sa Panginoon, nalaylay ang balikat. Sabi ng Panginoon, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. So tingnan po ninyo yung senaryong ito na kung saan si Apostol Pablo ay nagsasabi na makontento ka kung anumang meron ka at malinaw na lahat ng bagay na meron ka ay makontento po tayo. Ngayon, kung tayo po ay naghahangad pa ng marami, sinasabi dito sa verse 8 ay, with food to eat and clothes to wear, content we are in everything. Makontento tayo. Yung mga pananamit na sinusuot natin, yung kinakain natin, ano ba yung almusal natin kanina, makontento tayo kung ano yung binigay ng Diyos. Amen po ba? Huwag kang maghahanap ng wala. Hahanapin mo yung wala. Sa bagay, pwede namang hanapin yung wala, no? Yung meron, di mo na hahanapin. Pilosopong kaisipan. Pero kung ano yung meron, makontento tayo. Kung yan yung pagkain mo, pasalamatan mo siya. Kaya nga, dito, yung salitang contentment ay binanggit niya po sa Pablo, itinuturo niya, godly contentment ay magdudulot ito ng malaking pakinabang. Kaya sabihin nyo sa katabi nyo, makontento ka na kapatid kung anong meron ka. Di ba? Pag hindi ka marunong makontento kung ano yung binigay ng Diyos sa'yo, at naghanap ka ng ano dyan, eto po yung warning. Tingnan po ninyo yung warning. May warning po. Warning, too much love of money. Pag masyado mong minahal yung pera, sabi po ni Apostol Pablo sa verse 9, sabi niya, but people want to get rich. Tingnan po ninyo yung yung danger. Yung mga nagmamahal sa salapi o sa material na bagay. Tingnan po ninyo, keep toppling in temptation. Natutokso. Kaya maraming mga tao, dahil naghahangad sila o minamahal nila ng lubos yung material na bagay, kahit na mali. Ayun. Di ba? Iba't ibang sasakyan. Ang gaganda ng sasakyan. Yung mga anak, nasa iba't ibang mga bansa. Yung bag, 1,000,000. Yung relo, 1,000,000. Grabe naman. O ngayon, pinagpipiestahan ng batikos. Bakit? Kasi hindi naman nakukuha niyo yung sinasabi ko, kung kayo ay nanonood ng balita, maintindihan niyo yung sinasabi ko, pero kapag hindi kayo nanonood ng balita, hindi niyo maintindihan yung sinasabi ko. Sinong nakakaunawa sa sinasabi ko? Taas ang kamay. Ano po? Wag na. Manood na lang po kayo ng balita at maunawaan niyo yung sinasabi ko. Tingnan ninyo,
keep toppling into temptation and are trapped by many stupid. Yun yung salita ni Paul, oh. Many stupid and harmful desire. Yung mga nakakapinsala. Sa Tagalog, pag tinignan mo yung stupido, walang kakwenta-kwenta. Walang kabuluhan. At talagang nakakapinsala ng buhay ng tao. Kaya nga dito, sisirain ang buhay mo. Kapag ikaw ay masyadong nag-cling doon sa mga material na bagay. Masyado mong inisip ng todo eh. Di ba? Kaya nga dito tinuturuan tayo how we weigh things. Paano mo timbangin o balansehin ang mga material na bagay sa buhay natin. Sabi rito, tingnan po ninyo, makikita nyo dyan, and harmful desire that plunge them into destruction and ruin. Ibig sabihin talagang pipinsalayan ka niyan. Pagka masyado mong minahal ang material na bagay. Salapi. Ay, pastor, di ko naman minamahal eh. Kailangan ko eh. Yan. Itinuturo nga ng Panginoon kung paano natin timbangin. Ang itinuturo ng Diyos ay paano natin timbangin ang material na bagay at ang Diyos. Amen po ba? Hello? Kung paano mo siya aabutin, kung paano mo siya pangahawakan, kung paano mo siya titignan sa buhay mo. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Kasi sabi doon, kapag ang tao gustong-gusto niyang yumaman, eto po, maraming tukso. Di ba? Maraming tukso yan. O sa mga babae, o sa mga lalaki rin, pwedeng mangyari din yan. Minsan, dahil gustong yumaman, kapit sa patalim. Tama po ba? Pagkapit ka sa patalim, dahil gustong-gusto mong magkamal ng maraming salapi, kakapit ka sa patalim, kahit hindi na tama. Amen po ba? Tandaan natin, lahat ng bagay na hindi galing sa mabuti at galing ito sa masama, it destroy and ruin your life. Sinasabi ng Bible. Sinasabi ni Paul. Kaya nga kapag ang mga bagay na iyan ay hindi angkop doon sa kalooban ng Panginoon, it destroy and ruin your life. Ngayon, sabi pa rito, sa verse 10 ng 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil. Kapag minahal mo ang salapi, diyan na magsisimula ang lahat ng kasamaan. Di mo? Yung una, gustong-gusto mo palang yumaman eh. Pero kapag minahal mo ng salapi, nasa iyo na yun eh. Nasa iyo na yung kayamanan eh. Minamahal mo na siya. Nung una, gusto mo pa lang. Pero paalala pa lang yun. Pero kapag nasa iyo na, the root of all evil. Pwede ka nang pumatay. Pwede ka na rin Pwede rin dun sa una, gawin mong pumatay, at pwede rin dito, dahil ayaw mong mawala eh. Di ba? Kaya dito, tingnan ninyo the root of all kinds of evil. Tingnan po ninyo, have wandered away from the faith. Pag minahal mo na ang salapi, malalayo ka na sa pananampalataya. At the same time, and cause themselves a lot of pain. Maraming mga sugat yan. Marami kang pagsisisihan sa bandang huli. Amen po ba? Maliwanag po yan. Nakita niyo kaguhit dyan? Wandered away from their faith and caused themselves a lot of pain. Maraming sakit ng loob. Pati kasukasuan ng loob mo.
mararamdaman mo yan. Kaya nga, kapag tayo ay nagnanasang yumaman sa salapi, sa material na bagay, wag mo nang nasain. Amen po ba? Pastor, hindi ba pwedeng mangarap? Pwedeng mangarap, pero siguraduhin mo paano mo siya timbangin. Amen po ba? Hello? Ano yung relasyon mo dito? Yan. Kapag ka nakikita mong itong material na bagay na ito na gusto mong maabot sa buhay mo, ay lumilihis sa iyong pananampalataya. Sabi nga rito, di ba? It wandered away from the faith. Lalayo ka eh. Lalayo ka sa pananampalataya. Huwag po nating papayagan. Kaya nga, tandaan po natin, mammon cannot produce peace in us. Hindi ito magbibigay ng kahit na marami kang pera. Tandaan ninyo yung mga ibang mga mayayaman, walang kapayapaan yan. Bakit? Natatakot maglakad mag-isa dyan. Laging may bodyguard dyan. Tama po ba? Kayo, nakakapaglakad kayo mag-isa, di ba? Na? Sino rito nakakapaglakad mag-isa? Kahit wala kayong kasama, nakakapaglakad kayo sa kalsada, di ba? Kasi wala naman nanakawin. Sino rito ang nakakatulog? Kahit walang aircon. Di ba? Sino rito ang nabubusog kahit yung ulam tuyo? Di ba? Masarap kumain kahit walang ulam. Sino rito yung masarap kumain kahit ang ulam ay toyo, mantika, asin, disabog, bug. O kaya pinikpikan. O kaya yung yung fried chicken. O kaya yung fried fish. Di ba? So, mammon cannot produce peace in us. Hindi ka bibigyan ng kapayapaan yan. And it certainly cannot produce righteousness. Hindi ka kayang ituwid niyan. Kailanman ang mga material na bagay, hindi ka pwedeng ituwid niyan. Kasi, alam nyo ba, yung mammon ay nalintulad siya doon sa tinatawag na personification. Meron siyang parang hinahalin tulad siya doon sa bagay na katulad ng wisdom. Ang wisdom ay magdudulot ito ng kapag merong ang wisdom, idadalin kanya doon sa tumpak na pamumuhay. Pero ang mammon, kapag ito ang minahal mo, ito ang iyong pinanghawakan sa buhay, ililihis ka doon sa matuwid na pamumuhay. Kaya, kailanman ay hindi kanya bibigyan ng matuwid na pamumuhay, kundi ililigaw kanyan. A love of money shows we are out of balance. Kapag ka minamahal mo na ang salapi, ibig sabihin, hindi ka na magiging balanse. Pagka naglakad ka na, ganyan ka na maglakad para ka ng penguin. Pero yung taong balanse, ang kanyang relasyon sa Diyos at sa kayamanan, matuwid maglakad yan. Kaya nga, sa Hebrew chapter 13 verse 5, isinulat din ni Apostol Pablo, sinasabi niya, keep your lives free. Sabi niya, kanina di ba binabanggit niya, be content of what you have. Ngayon sinasabi niya, keep your lives free from the love of money. Kasi pinakita dito, the love of money is the root of all evil. At kapag minahal mo na yan at ninasa mo na ang kayamanan, sisirain ang iyong buhay. O tingnan niyo yung isang mayaman din, yung alibughang anak.
Sabi niya, Ama, bigay mo na sa akin yung kayamanan ko, yung mana ko. Ay binigay ng Ama. O anong ginawa niya? Lumayo siya, pinuntahan niya yung mga magandang lugar na masaya. Mga patay sindi. Kling, ling, 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 ting, ling, 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 ling. Meron bang ganun tugtog sa patay sindi? Parang ano yata yun na. Oo. Makikita po natin yung paglayo niya sa kanyang ama, sa kanyang pamilya, at lumayo siya sa tamang landas. Nung nandun na siya, naubos ang kayamanan. Naghirap, nagutom, nawalan ng kapayapaan. Bakit? Kasi nga, minahal niya ang kayamanan. Pero sinasabi na po sa Pablo, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. So tingnan nyo, inulit-uli niya po sa Pablo doon sa Hebrew chapter 13 verse 5, sabi niya, maging malaya kayo sa pagmamahal. So ibig sabihin, huwag tayong makulong. Amen po ba? Ibig sabihin, huwag nating ikulong yung sarili natin sa pag-ibig sa salapi. Hindi mo masamang maghanap buhay Baka sabihin nyo, turo ni pastor, hindi na tayo mag-aanap buhay, hindi na tayo magtatrabaho. Kasi masama daw yung pera eh. Tandaan ninyo, hindi mo masama ang pera. Ang masama, kung paano mo tignan yung relasyon mo pagdating sa pera at sa Diyos. Amen po ba? Balanse po ba? Balanse. Dapat yung tingin natin sa mga salapi o material na bagay ay hindi po hihigit sa Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, tingnan po ninyo yung salitang ito, yung merong guhit dyan. For God has said, I will never leave you nor forsake you. Tingnan po ninyo, bakit kailangan nating piliin ang Diyos? Why choose God? Doon sa salitang ito na sinabi na po sa Pablo, I will never leave you nor forsake you. Ibig sabihin, sinalita ng Diyos ito. Kapag ang tao ay nauunawaan mo ito, na hindi ka iiwan ni pababayaan man ng Diyos. Balikan natin yung timbangan kanina. Anong pipiliin mo? Yung mammon o ang Diyos? Choose God. Choose God. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, mammon, pag minahal mo yan ng higit kaysa sa Diyos, it destroy and ruin your life. Masisira buhay mo. Mawawala ka sa tamang balanse. Kaya nga dito, tingnan po ninyo yan. Sa Hebrew 13:8, sabi ng Panginoon, bakit mo kailangan piliin ng Diyos? Jesus, the Messiah, is the same yesterday, today, and tomorrow. Forever. Ang ating Panginoon ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, sa ngayon, at sa darating na panahon. Hindi nagbabago. Saan siya hindi nagbabago? Di ba nangako siya? Sinabi niya, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kung sinabi ng ating Panginoon yan, doon sa lumang tipan, hanggang sa panahon ngayon, yun pa rin. Tingnan nyo, sa Malakay chapter 3 verse 6, sabi ng Panginoon, sabi niya, because, tingnan nyo maigi kung paano niya binigyan ng diin, because I, the Lord, ako na Diyos, sabi niya, don't change. Hindi nagbabago. Yung po bang material na bagay nagbabago? Hello? Nagbabago po ba? Di ba sabi doon, may mga tanga, may mga kalawang na sumisira. I-stack mo. O subukan nyo rin yung mga sasakyan na bago. Bumili ka ng bagong sasakyan, i-stack mo, huwag mong gamitin. Sa tingin nyo, mananatiling bago yan?
mga ilang buwan lang yan hindi mo gamitin, di na-aandar yan eh. Once na kinuha mo na yan sa kasa, inuwi mo sa inyo, pinaandar mo yan, in-stock mo yan ng 1 taon. Makikita mo yan, daming sira niyan. Pagka napaandar mo na yan. Bumili ka ng magandang cellphone. Nagbabago po ba yan? Mananatili ba yung bago? Magbabago yan. Pero ang Diyos, sabi niya, I, the Lord, don't change. Hindi nagbabago. Kaya nga, di ba sabi nga doon sa Hebrew 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago. Kaya nga, bakit kailangan natin piliin ang Diyos? Kasi hindi siya nagbabago. Tingnan po ninyo sa Romans chapter 11 verse 33. Oh, how deep are God's riches. Mayaman po ba ang Diyos? Ha? Mayaman? Hindi maipaliwanag yung kayamanan niya, hindi maipaliwanag yung kakayahan ng Diyos, hindi maipaliwanag ang lahat ng kaalaman ng Diyos. Kaya nga, bakit hindi mo pipiliin? Okay? Romans chapter 11 verse 36, for all things are from Him. Tingnan po ninyo yung sinasabi rito. Lahat ng bagay ay mula kanino? Ulitin ko po ulit. For all things are from Him. Lahat ng bagay ay mula sa Diyos. Bakit mo pipiliin yung bagay na nasisira? Samantalang kapag pinili mo ang Diyos, sa Kanya nanggagaling lahat. So, ibig sabihin, pag pinili mo ang Diyos sa buhay mo, lahat ng kailangan mo ay ibibigay niya. Amen po ba? Tingnan po ninyo sinasabi ng Proverbs chapter 8 verse 18. Riches and honor are with me. Yea, durable riches and righteousness. Mga kapatid, sabi niya, riches and honor are with me. Durable na, hindi nasisira. Convincing. Di ba? Yung patalastas na Motolite pang matagalan. Di ba? Sasabihin pa noon, convincing. Ang bira, bumili ako ng Motolite. 3 araw lang yata, nasira na. Kaya mula noon, din ako nag-Motolite. Sorry, naririnig ako sa social media. Baka mamaya marinig nila. Sinasabi ng Panginoon, durable riches. Alam niyo ba yung kayamanan na mula sa Panginoon? Hindi ito nasisira. Kaya nga kapag ikaw ay binigyan ng Diyos ng kayamanan na nanggagaling sa Kanya, tiyak maasahan yan. Meron po yan magandang bagay. Tingnan po niyo yung Proverbs 10 verse 22. Sabi niya, the blessing from the Lord makes a person rich. At tingnan po ninyo yung kasunod. Ano yung kasunod? And He adds no sorrow. Hello? Bakit mo iiwanan ng Diyos? Mga kapatid, tingnan niyo ulit itong illustration na to. Ano ang mas matimbang? Sa'yo. Minsan alam niyo po ba ang katotohanan? Kung ano yung mga bagay na nasisira, yung mga bagay na nawawala, yung mga bagay na mas madaling nakawin, yun pa yung mas pinipili natin kaysa sa Diyos na mas pinanggagalingan
ng mga material na bagay na yon. Amen po ba? Naghahanap ka ng kapayapaan. Gusto mong yumaman para ikaw ay maging payapa. Tandaan ninyo, hindi mo makukuha doon ng kapayapaan. Sabi ko nga sa inyo kanina. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Saan manggagaling yung kapayapaan? Saan manggagaling yung kapahingahan? Pagod na pagod ka. Sa Diyos ka lumapit. Sa Kanya mo matatagpuan yung kapahingahan ng isip mo, yung kapahingahan ng kalooban mo. Sa Kanya mo matatagpuan yung kapayapaan. Mga kapatid, hindi sa material na bagay. Minsan, ang ating kaisipan, ang ating, yung bang parang mas higit pa yung mga material na bagay na magbibigay sa atin ng katiyakan, magbibigay sa atin ng kasiyahan. Tandaan natin ang Diyos. Nasa Kanya. Sabi ng John 10:10, naparito ako para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Gusto mo bang maging masaya? Si Kristo. Si Kristo. Timbangin mo kung sino ang mas matimbang. Kayamanan o si Kristo? Mga bagay na kinaiinggitan natin. Pero tandaan ninyo, kahit wala ako ng mga bagay na yan, basta si Kristo ay nasa akin. Sabi ng John 15 verse 5, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Brothers and sisters, humiwalay ka sa Diyos, lapitan mo yung kayamanan, yung material na yan. Paglapit mo dyan, bigla na lang nawawala yan. Ikaw ay iiyak. Pero lumapit ka sa Diyos. Kahit wala yung kayamanan niyan, ang Diyos ay hindi mawawala. Amen po ba? Kaya sa buhay po natin, ano ang mas matimbang sa buhay mo? Material na bagay? Na kung saan nagtutulak ito ng pagiging masama? Nagiging masama ang tao kapag ka minahal mo ang kayamanan. Amen po ba? Nagiging masama talaga. Kasi paano mo siya tignan eh? Kaya nga dito, kung nakikita natin yung drawing diyan, nakikita niyo yung drawing? Yung timbangan? Tanungin ko kayo, ano ang mas matimbang sa inyo? Ang Diyos o yung kayamanan? Sabihin niyo sa katabi niyo, ano ang mas matimbang sa iyo? Titigan niyo sa mata. Baka mamaya, naihiyang tumingin sa inyo. Di ba? Anong mas matimbang sa inyo? Material na bagay? Yung mamon? O ang Diyos? Di ba? Minsan naiinggit ka dun sa mga bagay na wala ka. Di ba? Mamon yun eh. Minsan, masyado kang balisa. Mamon yun eh. Pag tinignan mo yung di ba, yung mamon, napakalambot nun, di ba? Pusong mamon. Yan. Pag sinabing pusong mamon, pag ikaw ay may pusong mamon, ano ang sinasabi doon? Pusong mamon. Pag sinabing pusong mamon, anong, yun? Masyadong malambot. Di ba malambot ang mamon? Pusong mamon. Mga kapatid, yung illustration na ito, ano ang mas matimbang? Kaya nga dito, sabi ng Matthew 6 verse 21, kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso.
I know and I believe kapag mas matimbang sa iyo ang Diyos, naroon ang iyong puso. At tiyak, nananatili ang iyong kayamanan. Pero kapag ang puso mo ay nandoon sa material na bagay, maniwala kayo, nawawala po yan. Amen? Nawawala yan. Kahit po yung yung mukha natin na maganda, bata. Kaya nga nakaraan, may mga pinost na picture, nakita ko, grabe ang gwapo ko dun Haba pa, ang kapal pa ng buhok ko dun Sabi ko, payat pa tayo dito sabi ko. Ang gwapo ng mukha ko ron. Di ba? O tingnan nyo, pati yung mukha, yung ganda ng mukha, nagbabago yan. Pati yung buhok, dati itim, makapal ang buhok, ngayon wala na. Maputi na, tapos manipis pa. Di ba? Anong bini? So, tingnan po ninyo. Kung saan naroon ang puso natin. At ngayon, balikan po natin yung sinasabi ng ating Panginoon. You cannot serve two masters. Hindi mo pwedeng paglingkuran ang dalawang Panginoon. Ang Diyos o ang kayamanan. Hindi mo pwedeng paglingkuran yan. Pag pinili mo ang Diyos, kapupuutan mo ang kayamanan. Pag pinili mo ang kayamanan, kapupuutan mo ang Diyos. So ngayon, yung tamang pagpili, katulad ng inyong pangunawa ngayon, sabi ko sa inyo kanina, ang mamon ay hindi kanya bibigyan ng kapayapaan, ang mamon ay hindi kanya bibigyan ng katwiran, ang mamon hindi kanya dadalhin doon sa mapayapang pamumuhay. Pero ang Diyos, kapag pinili mo ang Diyos, ikaw ay dadalhin niya sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya sinasabi ni Joshua, sa Joshua chapter 15 verse 24, choose this day whom you will serve. Piliin mo ngayon, sino ang paglilingkuran mo? Material na bagay o ang Diyos? Hindi ko sinasabi sa inyong iwanan ninyo ang inyong trabaho. Baka hindi nyo naintindihan, baka mamaya ma-misinterpret nyo. Sabi ni Pastor, piliin natin ang Diyos. Mag-resign na tayo sa trabaho. Hindi ganun. Hindi ganun ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon ay yung motibo ng puso natin pagdating sa mga material na bagay na yan. Ang sinasabi doon, mas mahal mo ba kaysa sa Diyos ang mga material na bagay na yan? Mga kapatid, kapag ang isang tao, mahal niya ang Diyos na pinanggagalingan ng material na bagay, ibibigay ng Diyos sa iyo. Sabi po doon sa Matthew 6:33, pag sumikapan ninyong pagharian kayo ng Diyos at ang kanyang katwiran. Tingnan po ninyo, meron kang dapat gawin doon. Kailangan mong pagsumikapan. Ikaw mismo gagawa ka ng paraan. Amen po ba? Kasi may ginawa na ang Diyos sa atin, tayo naman ang gagawa ng hakbang. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa atin, ang Diyos ang nagtuturo sa atin. Ngayon, kapag ikaw ay nagkaroon ng pagnanasa na kung saan, ikaw mismo, pagsikapan mo. Paano? Pagsikapan mong dumalo ka lagi pag-araw na linggo. Pagsikapan mong manalangin kahit pagod ka. Pagsikapan mong magbasa ng Biblia kahit antok ka na. Yun po yung mga bagay na Kung gusto mong pagharian ka ng Diyos, ano yung mga paraan na yon para ikaw ay makasumpong sa katotohanan ng Diyos? Ang Biblia. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, sabi ng Romans 10:17, doon nagsisimula ang pananampalataya.
Kaya paano ka magkakaroon ng tamang pananampalataya sa Diyos? Paano ka pag-aarian ng Diyos kung hindi mo alam ang kanyang salita? Kaya nga, pagsumikapan po natin. Alam niyo, kapag naisip natin ito, tayo mismo ang lumapit. Pilitin natin lumapit. Gusto ng Panginoon, naglilingkod tayo sa Kanya. Kahit marami tayong commitment. Tandaan po ninyo, marami tayong commitment. Pero tandaan natin, dapat 100% ang commitment natin sa Diyos. Amen po ba? Sabi ng Matthew chapter 22, verse 37 to 38, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. This is the greatest commandment. Ibigin mo ang Diyos ng buo. Hindi niya sinabing kalahati. Yung kalahati nasa pamilya mo. Yung kalahati nasa trabaho mo. Yung kalahati nasa iyong karir. Yung kalahati, hindi. Tandaan ninyo, ibigay ninyo lahat sa Diyos. Susunod ang lahat ng mga bagay sa buhay mo. Ganito natin dapat inuunawa. Kapag mahal mo ang Diyos, everything will follow. Hindi susundin mo yung material na bagay at ang Diyos huli. Hindi ganon. Laging una ang Diyos. Amen po ba? Naintindihan po natin? Maraming tao, ini-escape nila. Laging escaping goat yung mga bagay na commitment nila. Pero tandaan po ninyo, ang commitment natin ay sa Diyos. Dapat mas 100% ipinapakita natin yung commitment natin sa Diyos. Alam nyo, lagi kong inuulit-ulit, lagi kong kinukwento sa inyo, nung ako'y nagtatrabaho pa, pag araw ng pagsamba, binigyan ako ng boss ko, sabi niya, Lito. Lito pa kasi pangalan ko nun eh. Kaya litong Lito ko nun eh. Pumasok ka ng linggo, bibigyan kita ng triple pay. Wow! 300 sang araw eh. Triple pay. Di may 900 ako. Di wow. Pero 900 lang yun. Kumpara mo doon sa biyaya ng Diyos, sabi niya doon, no? Pag sumikapan mo na pag-arihan ka ng Diyos at ang kanyang katwiran, idadagdag niya lahat ng kailangan mo. Mga kapatid, pag hindi mo pinagsumikapan yung kaharian ng Diyos, yung paghahari ng Diyos, at yung katwiran niya, mga kapatid, tayo yan eh. Alam mong mali ito, gagawin mo. Mako-compromise ka. Mga kapatid, hindi natin dapat kino-compromise yung sarili natin, yung relasyon natin sa Diyos at sa material. Unawain mo maigi. Ano ba ang mas nananatili? Maglalaho ang langit at ang lupa, ang mga bundok at mga burol, sabi ng Panginoon. Pinaghalo na, no? Yung pag-ibig ng Diyos, sabi ng Isaiah 54 verse 10, hindi magbabago yan. Yung salita ng Diyos, sabi ng Matthew chapter 5, sabi niya, yung salita ng Diyos, hindi maglalaho yan, hindi yan magkakabula. Mananatili. At ang Diyos, hindi nagbabago. Mga kapatid, ito yung dapat naintindihan natin eh. Hindi umaalis ang Diyos sa atin. Tayo lang ang umaalis sa Diyos. Amen po ba? Kailanman hindi umalis ang Diyos sa buhay natin. Tayo lang ang umaalis. Inaayawan natin ang Diyos. Pero sa umagang ito, bigyan ko po kayo ng katanungan. Ano ang mas matimbang sa inyo? Ang Diyos o ang Mammon? Kapag pinili mo ang Diyos, sabi ni Christ, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Ibig sabihin, kapag tayo ay nakaugpong sa ating Panginoon, ikaw na ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Lakasan po natin.
Kung talagang totoong nasa Panginoon ka, kung masaya ka. Alam nyo ang taong masaya? Merong 3 S yan kasi yung commitment niya sa Diyos eh. Ano yung 3 S na sinabi ko nung Friday? Sacrifice, selflessness, service. May sakripisyo yan. Kasi bakit? Committed siya sa Diyos. Selflessness, hindi niya iniintindi yung kanyang sarili eh. Kung wala na siyang hindi niya iniisip kung ano sasabihin ng tao sa kanya. Ang mahalaga, masaya siya sa Panginoon. At the same time, yung kanyang serbisyo. Serbisyong totoo. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektuhan. Mike Enriquez. Hindi. Serbisyong totoo. Hindi yan pakitang tao. Amen po ba? Hello, kahit nahihirapan ka, masaya kang gawin. Bakit? Kasi ginagawa mo yun para sa Panginoon. Kahit marami kang ginagawa, walang reklamo yan. Hindi ka magre-reklamo. Kasi bakit? 100% kang committed sa Diyos eh. Amen po ba? Hello? Saan kayo makakakita sa Bible na nagreklamo? Si Christ nga hindi nagreklamo eh. Pinako sa krus ng Kalbaryo. Wala siyang kasalanan, inako niya lahat ng kasalanan natin. Pero bakit? Makikita po natin doon, ang ating Panginoon, hindi siya nagreklamo sa Diyos Ama. Pero sabi niya, Ama, hanggat maaari, alisin mo sa akin ang sarong ito. Pero gayon pa man, sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Amen po ba? Hindi yung gusto natin. Hindi yung kalooban natin. Tandaan ninyo, kapag kalooban ng Diyos ang sinunod natin at nasunod sa buhay natin, makikita niyo kung paano, how rich you are. Napakayaman po natin. Mayaman tayo. Ako sasabihin ko sa inyo, napakayaman ko. Pinayaman ako ng Diyos. Amen po ba? Kahit ang tingin ng tao, wala namang pera si pastor. Wala akong pera pero hindi ako nawawalan. Amen po ba? Kayo, nawawalan kayo? Nawawalan ng pag-asa. Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Amen po ba? Laging may pag-asa yan kahit na walang hawak na maraming pera, wala kang perang hawak. Punong-puno ng pag-asa, hindi nawawalan ng pag-asa. Bukas may babayaran ka, maniwala ka. God will provide. Yun eh. Kahit hindi alam ng tao na wala kang pera pero hindi ka nawawalan. Anong ibig ko sabihin? Hindi ka nawawalan ng pag-asa. Because I put my hope in the one and true living God. Amen po ba? Alam nyo, nag-mission ako. Walang pera. Meron akong nakausap before. Matagal na. Matagal na panahon. Sabi niya, missionary daw siya. Missionary siya. Pero nung lumipas yung maraming panahon, sabi ko, bakit hindi pa kayo nagmi-mission? Sabi niya, inaantay pa namin yung pera eh. During the pandemic, inabot na ng pandemic hanggang sa mamatay. Silang dalawang mag-asawa, hindi nakapag-misyon. Mga kapatid, hindi pera ang solusyon para mag-misyon ka. Ang solusyon sa pagmimisyon, ipapahayag mo si Christ, ikaw ay hahakbang doon sa kalooban ng Panginoon. Natatandaan niyo palagi yung kinukwento ko sa inyo? Nung time na tayo ay dapat pupunta sa Tarlac, pero wala tayong pinansyal. Pero nanalangin tayo sa Panginoon, nag-meeting tayo, pagka tayo binigyan ng Diyos ng 2,000, hahayo tayo sa linggo. Hindi ba pinagkaloob ng Diyos yun? Yes, binigay ng Diyos. Kaya, nagtuloy-tuloy. Ibinigay ng Diyos hanggang sa tayo ay
makapag-put up ng gawain doon. Mga kapatid, put your hope sa Diyos na mayaman. Philippians chapter 4 verse 19, sabi ni Paul, "And my God shall supply all your needs according to His riches and glorious in Christ Jesus." Amen po ba? Ganito ang Diyos natin. Ang Diyos natin sa Apandisrak ay napakayaman. Amen? O kaya panghawakan po natin. Wala ka mang hawak na pera ngayon, pero hindi ka mawawalan. Amen? Kasi bakit? Our hope is in the Lord. Sabi ng Bible, Psalms 121, "Where does my help comes from? My help comes from the Lord." Kaya kapatid, ano man ang mangyari, pag pagpipiliin ka, piliin mo lagi ang Diyos sa buhay mo. Amen? Huwag kang lilihis. Huwag kang masusway. Pagka ikaw ay binagsakan ng 1,000,000, gagawin mo yung masama. Nasa iyo na. Anong gagawin mo? Ikaw ay mananampalataya. Gagawin mo ba yon? Tandaan nyo palagi, laging may pagpili. At kapag pipili ka, piliin mo kung ano yung nararapat. Dapat manatili yung katapatan natin. Kaya tingnan nyo yung title kanina, Undivided Loyalty. Bakit sinabing undivided loyalty? Kahit anong mangyari, ang aking katapatan ay sa Diyos lamang. Amen? Ano man yung mangyari, sa buhay ko, sa pamilya ko, sa mga pangangailangan, mananatili akong tapat sa Diyos. Kasi ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat. Ano nga hanapin mo? Kalakasan? Sa Diyos nang gagaling. Philippians 4:13, "I can do all things through Christ Jesus who strengthens me." Ano nga hanapin mo? Hahanapin mo yung pangarap mo? Tandaan po natin, ilagak mo ang iyong pangarap kay Yahweh. Ang Diyos ang magtutumpak sa iyong balakin. Amen po ba? Put your trust in the Lord. Trust in the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. At tiyak, magkakaroon po tayo ng tamang direksyon. Kaya sa umaga pong ito, pwede bang pakita mo ulit yung timbangan? Gusto ko lang tignan kung ano yung kanilang tamang pagpili. Kung pamimiliin ka, ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng bagay o yung material na bagay na nawawala, nasisira. Piliin mo kung ano yung sa puso mo na magbibigay sa iyo ng tunay na buhay. Kaya magtapat ka sa Diyos. Kaya nga sinasabi doon, undivided loyalty. Kahit anong mangyari, magtatapat ako sa Panginoon. Kaya tingnan ninyo yung sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, nung time na susunugin na sila, ano yung sinabi nila? Sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, sabi niya, "Mahal na hari, hindi man kami tulungan ni Yahweh, pero hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan mo." Amen po ba? Pakita mo yung verse na yan. Sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, sabi niya, "Mahal na hari, kahit anong mangyari, hindi man kami tulungan ng Diyos namin, si Yahweh, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan mo." Mga kapatid, tingnan po niyo yung undivided loyalty rito. Pero mo nakasalang ka doon sa peligro. Tapos, yung pananampalataya mo at yung
pwedeng mangyari sa'yo doon. Tinapon sila doon sa naglalagablab na apoy, pero hindi sila nasunog. Tingnan ninyo. Mga kapatid, minsan natatakot ka eh. Nauuna yung takot. Pero tandaan po ninyo, kahit anong mangyari, kapag ikaw ay merong tinatawag na undivided loyalty sa Diyos, tiyak, hindi ka mapapahamak. Sapagkat si Kristo ang tamang pagpili natin para ikaw ay mapanuto sa buhay. Amen? So sa oras nito, tayo pong lahat ay tumayo. Hayaan po natin sa oras na ito, sa puso natin, sino po ba ang pipiliin mo? Ang Diyos? O yung mga material na bagay? Saan ka masaya? Sa material na bagay o sa Diyos? Ang material na bagay, pansamantala lang yan. Habang meron. Paano pag nawala na yan? Magiging masaya ka pa kaya? Pero sa Diyos, habang nananatili ka sa presensya ng Diyos, the joy of the Lord is my strength. Pwede po bang awitin natin ang awit na ito? Joy of my desire, all-consuming fire, wonder of glory, rose of Sharon, rare and sweet. You are now, and you are now my King, Comforter and friend, wonderful, so beautiful, you are to me. Shall we lift our hands? And I worship you in spirit and in truth. And I worship you in spirit and in truth. There will never be a friend as dear to me as you. Minsan pa nating awitin, joy of my desire. Joy of my desire. All-consuming fire. All-consuming fire. Lord of glory. Lord of glory. Rose of Sharon. Rare and sweet. You
Sabihin natin sa Panginoon, wala na ang iba, Panginoon. Diyos na akay sa habang panahon. Wala na ang iba, wala na ang iba, si Jesus siyang aking Panginoon. Si Jesus siyang aking Panginoon. Siyang aking Panginoon. Si Jesus siyang aking Panginoon. Hallelujah. Panginoon, wala nang ibang higit sa aking buhay. Wala nang ibang Diyos na maghahari kundi Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Sa oras na ito, Panginoon, pagarian mo ang bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, patunayan mo lahat ng nagsuko ng buhay sa iyo. Lahat ng nagbigay ng kanilang pagtitiwala at pag-asa sa iyo. Patunayan mo na Ikaw ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ay Diyos na nagsabi, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ikaw ang Diyos na nagsabing lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat na bibigat ang lubha sa inyong mga pasanin, kayo'y aking pagpapahingahin. O Diyos, salamat. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na totoo. Hindi nagbabago. Hayaan mo, Panginoon, anuman ang kondisyon, anuman ang kalagayan ng iyong mga anak sa umagang ito. Kapatid, sa oras na ito, ang iyong pananampalataya ay ituon mo sa Kanya. Huwag kang mag-alinlangan. Hayaan mong ilagak mo sa Kanya ang iyong buhay. Ilagak mo sa Kanya ang iyong pag-asa. Magpatuloy ka sa pagtitiwala sa Diyos na buhay, sa ating Panginoong Yesus na namatay sa krus ng Kalbaryo at sa ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. At nagsabing, naparito ko para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Sa oras nito, kapatid, kung hinahanap mo ang isang buhay na ganap at kasiya-siya, kay Kristo mo ilagak ang iyong buhay. Panginoon, salamat po sa katotohanan ng iyong mga salita, na ito po, Panginoon, ay pangahawakan namin, sapagkat kailanman na hindi ka nagbabago, hindi ka nagsisinungaling. You don't lie and you don't change. Kaya salamat, Panginoon. Hayaan mong sa umagang ito, lahat ng mga sumusunod sa iyo, patuloy mo silang pagtibayin. Patuloy mo, Panginoon, na patunayan na sa kabila ng mga bagay na dumarating sa kanilang buhay, nananatiling matibay at matatag ang kanilang pundasyon, sapagkat ikaw ang matibay na pundasyon. Salamat, Panginoon, sa pagpapala espiritual, pagpapala, O Diyos, mental, pagpapala emosyonal, at pagpapala sa material, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan nito. Kung uunahin ka namin at ang iyong katwiran, lahat ng ito ibibigay mo sa amin. Kaya salamat po sa iyong pagbibigay ng mga pagpapala, ng mga biyaya na patuloy mong iginawad na. Patuloy namin pinasasalamatan ito at naniniwala kami na ito po ay tinanggap na namin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! Amen. Hallelujah. Patuloy po natin ideklara ang katagumpayan ng ating Panginoon. Let's continue to declare that He is the only God in our lives. Amen po ba? Parang mahina po ata. Amen po ba? Amen. Let's sing. Walang ibang sasambahin. Walang ibang sasambahin, walang ibang pupurihin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw. Once again, walang iba, walang
ibang sasambahin.